Dominic, saan tayo pupunta? Bakit mo iniimpake ang mga gamit ko? Yun ang tanong ni Lynette kay Dominic. Hindi siya makapaniwala, pero wala na rin siyang masabi pa. Hindi niya maintindihan kung bakit nito ginagawa iyon. Iniisip ni Lynette kung may nagawa ba siyang mali. Dominic, bakit? Ano bang problema? Magsabi ka nga sa akin. Bakit mo ba ginagawa to? Naluluhan niya ng tanong. Walang ibang mapupuntahan si Lynette. Matagal na siyang ulila. Wala na rin siyang tirahan dahil nangungupahan lang naman sila noon. 15 lang din siya nang nakilala niya si Dominic. Halos 1 taon na rin ang kanilang relasyon. Kahit bata pa si Lynette at mas matanda ito sa kanya ng 10 taon, umasa siya na mamahalin at aalagaan ito. Subalit mukhang mali siya ng taong pinagkatiwalaan. Kailangan mo nang umalis dito. Parating na si Nika. Saad ni Dominic, halatang nagmamadali. Mas lalong nagtaka si Lynette. Nika? Sino bang Nikang tinutukoy mo? Hinarap siya nito. Asawa ko. Nalaman niya ng tungkol sa'yo. Kaya kailangan mo nang umalis. Baka maabutan ka niya rito. May asawa ka? Garal-galang boses na tanong ni Lynette. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang kaalam-alam na may asawa na si Dominic. Naniwala si Lynette sa buhay na ipinangako nito. Anong asawa? Akala ko ako lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naluluhan niyang tanong. Umiwas ng tingin si Dominic. Sorry. Sinapo ni Lynette ang kanyang mukha. Nagmahal lang naman siya, pero bakit kailangang maloko siya ng ganoon? Akala niya si Dominic na ang makapagbibigay ng pamilyang ipinagkait sa kanya. Yun naman pala, isa rin ito sa pinakamatinding dudurog sa kanyang puso. Pero paanong bata? Dominic, buntis ako. Baka nakakalimutan mo. Paalala ni Lynette dito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Dominic. Pasensya na pero ikaw nang bahala sa anak natin. Hindi ko kayang panindigan. Gusto ko man siyang alagaan. Magagalit ang asawa ko. Sorry. Walang ibang natanggap si Lynette kundi sorry. Wala na rin naman siyang magagawa. Magmumukha lang siyang ewan kung papipiliin niya si Dominic. Mahal niya ang lalaki pero may asawa na ito at maling-mali yun. Kaya nang iniwan siya ni Dominic sa terminal ng bus, wala na siyang nasabi na kahit ano. Kumuha ng pera sa wallet si Dominic. Eto, sa'yo na lang to. Gamitin mo para makalayo ka. Baka kung anong gawin ng asawa ko kapag nahanap ka niya. Sobra-sobra pa to. Gamitin mo. Tumulo na naman ang mga luha ni Lynette. Ang anak natin, Dominic. Hindi ko siya kayang alagaan. Anong gagawin ko sa kanya? Umiling naman ito. Sorry, pero hindi ko talaga kayang panindigan. Pero gagawa ko ng paraan. Hahanapin ko kayo para makapagsustento ako kahit papano. Ito ang number ko. Tawagan mo lang ako para mapadalhan ko kayo ng pera. Nanginginig ang mga kamay ni Lynette habang hawak ang papel kung saan nakasulat ang numero ni Dominic. Kapag sinubukan niyang humingi ng tulong, magkakaroon pa sila ng ugnayan. Mas lalo niyang pinatunayan na isa lang siyang kabit. Hindi niya naman pangarap iyon. Hindi niya naman ginusto na maging karida. Lynette, tawag ni Dominic bago pa siya makasakay ng bus. Mahal kita, Lynette. Pero sorry talaga. Umiling siya kahit gusto na namang tumulo ng kanyang mga luha. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito, Dominic. Bumalik ka na sa asawa mo. Baka hinahanap ka niya. Huwag mo na sana siyang lokohin ulit. Kung tutuusin, pwede niyang idemanda si Dominic. Pwede niyang baliktarin. Minor de edad pa lang siya nang maging sila. Pero hindi niya kayang gawin yon. Mahal niya si Dominic. Pinaranas nito sa kanya ang pamilya, kahit pa nga kasalanan lang naman pala ang lahat ng yon. Kaya habang nakatanaw sa bintana ng bus, alam ni Lynette na kahit maghirap sila ng anak niya, hinding-hindi na siya muling tatawag pa kay Dominic. Itinapon niya ang papel kung nasaan ang numero nito. Baka hindi niya mapigil at matawagan pa ito. Kahit natatakot siya sa hinaharap, haharapin niya yon para sa kanila ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Hinawakan ni Lynette ang kanyang tiyan. Kaya natin to, anak. Lalaban ako para sa'yo, ha? Pagkatapos ng nangyari, nagpatuloy sa buhay si Lynette.
Nakahanap naman siya ng trabaho sa bakery. Hindi niya sinasabing buntis siya. Natatakot si Lynette na baka tanggalin siya roon. Subalit alam niya naman na hindi niya yun maitatago habang buhay. Hi Lynette, pabili ng 5 monay. Nakangiting sabi ni Junjun. Kumuha naman agad siya ng monay. 25 lahat. Ano pa ba? Kailan ang day off mo? Tanong pa nito. Kumunot ang noo ni Lynette. Ha? Pwede ko bang makuha ang number mo? Tanong nito sa kanya. Wala akong cellphone. Kaya niya namang bumili. May pera na siya. Ayaw niya lang talaga. Natatakot si Lynette para sa sarili. Baka hindi niya mapigilan makibalita at humingi ng tulong kay Dominic kapag hindi niya nakaya. Pwede ba akong manligaw, Lynette? Tanong ni Junjun. Hindi siya agad nakasagot. Construction worker ito sa ginagawang bahay sa kabilang kanto at hindi niya naman lubos na kilala ang binata. Naputo lang titigan nila ni Junjun nang humiyaw ang kanyang amo. Hoy, ano yan? Huwag mong harutin ang tendera ko. Kitang daming bumibili eh. Umalis agad si Lynette doon. Hindi na lang niya papansinin. Kailangan niyang magtrabaho hanggat kaya niya. May anak siya na kailangang isipin. Kaya lang, nang malaman ng amo ni Lynette na buntis siya, tinanggal na agad siya sa trabaho. Naiintindihan niya naman, mabigat ang trabaho sa bakery. Iniisip nito na baka kung ano pa ang mangyari sa kanya at sagutin nito lahat ng danyos. Pumayag na nga ako kahit minor de edad ka. Palag-palag na. Tapos malalaman kong buntis ka? Akala mo hindi ka mabubuko. Lumalaki na yung tiyan mo. Hindi na, umalis ka na rito. Hindi na kita kayang tanggapin at patuloy na magtrabaho pa sa akin. Masungit na saad ng kanyang amo. Dala ang mga gamit, naluluha na si Lynette habang nakaupo sa waiting shed. Hindi niya alam kung saan pupunta. May pera naman si Lynette pero iniisip niya ang gastos kapag nanganak na siya. Wala namang ibang taong tutulong sa kanya. Sarili niya lang ang kanyang masasandalan. Biglang umulan ng malakas. Niyakap niya na lamang ang kanyang bag. Kahit mismo si Lynette, awa na lamang ang nararamdaman para sa sarili. Subalit sa gitna ng walang katiyakan, isang tao ang kanyang makakapitan. Bakit nandito ka? Tanong ng binata sa kanya. At pilit siyang hinarangan sa ampyas ng malakas na ulan. Marahang umiling si Lynette. Namumuo na naman ang mga luha niya. Natanggal ako sa trabaho. Nalaman ni Madam na buntis ako. Suminghap si Junjun. Buntis ka? May asawa ka na? Wala. Sagot ni Lynette. Wala na yung tatay ng baby ko. Ngayong alam mo na, huwag ka nang manligaw sa akin. Tigilan mo na ako. Umalis ka na sa harap ko. Umupo ito sa tabi niya. Hindi naman nagbabago ang tingin ko sa'yo. May mapupuntahan ka ba? Umiling si Lynette. Tiningnan niyang mabuti si Junjun. Hirap na siyang magtiwala. Subalit wala na siyang ibang alam na makakapitan. Kaya batid niyang simula ng araw na yon, susugal pa rin siya sa isang tao na hindi niya naman lubos na kilala. Dito ka nakatira? Gulat na tanong ni Lynette. Tumango naman agad si Junjun. Oo, dito ako nakatira. Pasensya ka na. Malapit sa tambakan ng basurahan. May amoy pero kapag nasanay naman magiging immune ka na rin. Pero itong loob ng bahay natin, maganda to. Sementado. Kasi nakakakuha ko ng materyales kapag may sobra sa construction site. Inutay-utay ko. Pinagmasdan ni Lynette ang paligid. Mukha naman ngang maayos kahit gawa lang sa kahoy at lumang yero ang gate. At least, may gate. Galing din naman siya sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman ganoon kahirap. Nang maging mag-boyfriend sila ni Dominic, sa maayos na apartment din siya nito dinala. Hindi niya kailanman naisip na titira siya malapit sa tambakan ng mga basura. Hinawakan ni Junjun ang kanyang kamay. Alam kong hindi ka pa masyadong nagtitiwala sa akin pero maniwala ka, Lynette. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Mahirap lang ako at mukhang ganito pero gagawin ko lahat para sa'yo. Tatay ako ng anak mo kung papayagan mo. 4 na taon lang ang agwat nila ni Junjun pero kung ikukumpara kay Dominic, tila mas may paninindigan pa ito. Kahit hindi nila anak, handa nitong panagutan. Mas napatunayan niyang wala sa edad ang pagiging mature ng isang tao. Napakagatlabi si Lynette.
Marahan na lang siyang tumango. Magtitiwala siya kay Junjun. Mukha nga namang mabait ito at hindi siya nagkamali ng taong pinagkatiwalaan. Nandito ka na pala, ipaghahanda kita. Saad ni Lynette at pilit tumayo. Lumapit naman agad sa kanya si Junjun. Mahal, wag na. Talaga naman malapit ka ng mga anak, tayo ka pa rin ng tayo. Hindi ba't binili na kita sa kapitbahay natin? Sabi ko, dalhan ka na lang ng pagkain dito para hindi ka magluto. At kapag dumating ang hapon, hintayin mo ako at ako nang magluluto. Mahinang tumawa si Lynette. Huwag kang OA, Junjun. Hindi naman mabigat ang pagluluto. Gusto ko kasing ipagluto ka sa tuwing uuwi ka. Palagi kang pagod. Naawa na ako sa'yo. Umiling agad si Junjun. Bakit ka maawa? Tingnan mo nga to. Ang laki ng muscles ko. Batak na batak. Mabubuhat ko kayo ng anak natin kapag lumabas na. Napangiti si Lynette. Anak natin? Oo naman. Hinagod ni Junjun ang malaki niyang tiyan. Kahit mahirap ang buhay, palalakihin natin ng maayos ang anak natin. Pag-aaralin natin siya para may magandang buhay sa paglaki. Ayokong matulad siya sa atin na napahinto sa pag-aaral dahil maagang naulila at napunta kung saan-saan. Gusto ko, tayo ang magbibigay ng pamilya sa kanya. Parang hinaplos ang puso ni Lynette. Sobrang swerte niya kay Junjun. Walang araw na hindi niya naramdaman ang pag-aalaga nito. Mapalad siyang nakilala niya ang ganoong klase ng lalaki. Salat man sa buhay at maraming hirap na dinaranas, punong-puno pa rin ang pagmamahal ang puso nito para sa kanilang mag-ina. Oh, ramdam mo yon? Nilapit ni Junjun ang tenga sa tiyan niya. Sumisipang baby natin. Gustong-gusto na talagang lumabas. Mahinang tumawa si Lynette. Mahal kita. Ramdam niyang natigilan si Junjun. Hindi niya madalas sabihin yon, kaya alam niyang mahalaga yun rito. Salamat sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal, Junjun, nakangiting sabi ni Lynette. Tumunghay naman ito at mas lalong napangiti. Hindi mo kailangang magpasalamat, Lynette. Mahal ko kayo kaya ginagawa ko to. Alam kong hirap na hirap kang magtiwala sa akin kaya sobrang saya ko na marinig to mula sa'yo. Na mahal mo ko. Niyakap ni Lynette si Junjun. Hindi naman ito mahirap mahalin at hindi rin naman siya mahirap paibigin. Para sa isang katulad niyang namulat ng salat sa pagmamahal, laging yon ang kanyang hinahangad. Nanay Lynette! Malakas na tawag ni Goldie sa kanya. Mahinang tumawa si Lynette. Malapit lang ang bahay ni Goldie sa kanila. 11 years old na ito. Maliit ang agwat ng edad nila, pero hinayaan niya na lang na tawagin siyang nanay. Naawa rin naman siya rito. Iba kasi ang pagtrato ni Aling Cecil sa bata. Tapos ka na sa pamamasura mo? Tanong ni Lynette sa batang babae. Tumango naman si Goldie. Makikiinom po ah. Wow, may adobong paan ng manok. Napatingin siya kay Goldie. Hapunan namin yan ni Junjun pero sige, pwede kang kumuha. Malakas ka sa amin eh. Napangiti agad ang bata. Salamat po, sasabihin ko po kay tatay. Sa inyo po ako sasabay. Malapit sa kanila ni Junjun si Goldie. Una pa lang, mahilig na talaga sa bata ang kanyang nobyo. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit nananabik si Junjun kahit hindi naman ito ang ama ng kanyang dinadala. Umupo muli si Lynette. Kinuha niya ang kanina niya pang tinatahi. Wala siyang masyadong mapagkaabalahan sa bahay. Kaya binili na lang siya ni Junjun ng mga tatahiin para sa damit ng baby nila. Gustong-gusto naman yun ni Lynette. Nanay Lynette, gusto kong hawakan ang tiyan mo at maramdaman ulit ang pagsipa ng baby mo. Please? Nananabik na tanong ni Goldie. Napangiti si Lynette sa kasabikan ng bata. Naging suportado si Goldie sa buong pagbubuntis niya. Palagi nitong tinatanong ang update. Palaging nagbibigay ng laruan galing sa nangangalakal ng ama nito. Sobrang lambing na bata ni Goldie. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito magawang mahalin ni Aling Cecil. Goldie, sandali! Awat ni Lynette. Kailangan mo munang maghugas ng kamay. Hindi ba namasura ka kanina? Sabik na tumango si Goldie. Opo, naghugas na po ako. Naligo na rin po ako, Nanay Lynette, bago po pumunta dito. Marahang tumawa si Lynette. Uminit ang puso niya sa kainosentihan ni Goldie. Pasensya ka na, medyo maarte ako. Ayaw ko lang na tamaan ako ng sakit. Alam mo naman si Junjun, praning kapag may kaunting ubo at sipon nga lang ako, hindi ba? Tumango naman ang batang babae.
Apo, Nanay Lynette, naintindihan ko po. Maarte po talaga yung si Kuya Junjun. Hindi naman sobrang pogi. Mahina siyang tumawa. Hinayaan niya nang lumapit sa kanya si Goldie. Napangiti ito habang hinahagod iyon. Siguradong magiging kalaro ko tong anak mo, Nanay Lynette. Nakangiting saad ni Goldie. Tumango naman siya. Oo naman, gusto ko mga katulad mong makasama niya habang lumalaki. Alam ko kasi kung gaano ka kabait na bata. Ang pagmamahal na binibigay mo sa tatay mo. Gusto ko, ganoon din klase yung pagmamahal ang maituro namin sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Goldie. Basta, mahalin niyo lang po ng sobrang anak ninyo. Natural na po na mamahalin niya kayo. Hindi na po kailangan pang ipilit yon. Nang ipinanganak ni Lynette ang bata, labis ang saya nila ni Junjun. Pinangalanan itong Ben Nico, pero nauwi rin talaga sa Benok ang palayaw. Natatawa na lang siya. Tinuruan ni Junjun ng Ben Nico ang anak niya pero hanggang Benok lang ang kaya nito. Happy birthday, mahal! Malakas na bati ni Junjun at pinuno ng halik ang pisngi niya. Mahinang tumawa si Lynette. Salamat! Aray! Ipit! Reklamo ng kanyang 3 years old na anak. Natatawang kinuha ni Junjun si Benok. Pasensya na, hindi na kita ng tatay. Ang liit mo kasi. Hinaplos ni Lynette ang braso ng bata. Hindi niya sinasadya, anak. Excited lang siya. Nagkulitan pa ang mag-ama bago bumangon. Tumayo naman agad si Lynette para bumili ng almusal nila sa kanto. Nang makabalik, sabay pang naligo sina Junjun at Benok. Ayusin mo, pati pototoy mo, sabunin mo. Dapat matuto ka na, lumalaki ka na. Hindi na dapat nanay mong pinagsasabon mo niyan. Narinig niyang sabi ni Junjun. Tatay, dula sabon. Bulalas naman ni Benok. Ala, wala na. Punta sa bowl. Napamura si Junjun. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Hindi niya alam kung matatawa na lang o ano sa kanyang mag-ama. Paglabas ng mga ito, hindi pa rin maawat ang kulitan. Tama na yan, kumain na kayo rito. Kayo talaga ang kulit niyong dalawa. Natatawang sabi ni Lynette. Sabay-sabay na silang kumain. Habang kumakain ng pandesal, natatawa na lang si Lynette kay Junjun. Palagi itong humahalik, yumayakap at hinahawakan ng kanyang kamay. Normal naman na malambing si Junjun pero parang may kakaiba sa araw na yon. Parang sobra yata ang paglalambing mo ah. May kasalanan ka no? Tanong ni Lynette. Muli siyang niyakap ni Junjun. Wala naman. Birthday mo kasi saka hindi ko alam, parang namimiss kita. Parang malalayo ako sa'yo ng sobra. Malakas na tumawa si Lynette. Alam mo, iba na yan. Masyado ka nang baliw na baliw sa akin. Papasok ka lang sa trabaho. Siguro tinatamad ka lang. Sige na, umalis ka na. Mag-ingat ka ha. Hinawakan ni Junjun ang kamay niya at marahang idinampi ang labi roon. Sana, alam mong mahal kita. Napangiti si Lynette at hinaplos ang mukha ni Junjun. Oo naman at mahal na mahal din kita. Nawala na si Dominic sa puso ni Lynette. Pakiramdam niya nga, mas higit na ang pagmamahal niya kay Junjun. At hindi siya nagsisisi na nagtiwala at inibig niya ito. Hindi man siya nito kayang bigyan ng marangyang buhay, sapat na ang pagsisikap at pag-aalala nito para sa kanilang mag-ina. Subalit lahat ng saya at pag-ibig na idinudulot ni Junjun sa kanyang buhay, mabilis din pala nakukunin ng Diyos mula sa kanya. Nasaan po si Junjun Bautista? Ano pong nangyari? Hindi na siya mapakali. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang wallet. Sa kabilang kamay naman, si Benok na inaantok pa. Si Bautista po? Tanong ng nurse. Kasalukuyan na pong tinitingnan ng doktor. Paki-fill up na lang po ito. Na-aksidente raw si Junjun sa construction site. Nung una, ayaw niya pang maniwala. Pero ngayong nasa ospital na siya, mas lalo niyang napagtanto na malala nga ang sinapit ni Junjun. Wala sa sarili na tinanggap ni Lynette ang papel. Hindi pa siya tapos magsulat, nakita niya na ang kasamahan ni Junjun sa construction. May mga natataranta na sa emergency room. Hindi magandang nararamdaman niya, kaya agad siyang sumunod habang hila si Benok. Hindi napigilan ni Lynette ang mga luha nang makita ang duguan niyang asawa. Nire-revive na ng doktor. Diyos ko! At mas lalong lumala ang mga hagulgol ni Lynette.
Sa pagbanggit pa lamang ng doktor na wala na si Junjun, tila gumuho na ang mundo. At ang tanging kinakapitan niya lang ng lakas, ang anak niyang si Benok. "Nay, tayo lang? Hindi na babalik si tatay?" Inosenteng tanong ng kanyang anak. Pinunasan ni Lynette ang mga luha. "Oo anak, pasensya na. Baka hindi mo na masyadong matandaan to. Tayo na lang dalawa. Wala nang tatay mo. Iniwan niya na tayo anak." Niyakap ni Lynette si Benok. Katatapos lang ng libing, sila lang ang naiwan sa bahay na yon. Ngayong wala na si Junjun, tila wala nang buhay doon. Si Junjun lang naman ang nagbibigay sigla at saya sa kanila. "Nanay Lynette?" Kumatok sa pinto si Goldie. Tipid siyang umiti. "Goldie!" Pumasok agad ang dalagita at mahigpit siyang niyakap. "Kaya niyo yan, Nanay Lynette." Lumandas na naman ang luha sa kanyang pisngi. "Kakayanin ko, Goldie. Kahit mahirap na wala si Junjun, lalaban pa rin ako sa buhay para kay Benok." "Salamat sa yakap, Goldie." Tumayo ang dalagita at pumunta sa lamesa. "May dala po akong pansit, Nanay Lynette. Kain na po kayo ni Benok. Alam ko pong gutom kayo." Saan mo kinuha ang pambili mo niyan? Hindi ba't nag-iipon ka para sa susunod na pasukan? Hindi mo na sana ginagastos pa para sa ibang tao. Alam ko rin naman na nagbigay ka sa abuloy." Saad ni Lynette. Bahagyang ngumiti si Goldie at umiling. "Ayos lang po yon. Next time na lang po ako mag-e-enroll. Mahalaga po sa akin si Kuya Junjun, lalong-lalo na po kayo ni Benok." Tumayo siya at hinaplos ang buhok ni Goldie. "Hindi ko alam kung bakit nakaya kang pabayaan ng totoo mong mga magulang. Kung alam lang nilang lalaki kang ganito, sigurado magsisisi ang mga yon." Sa mga lumipas na araw, kahit puno pa rin ng pagluluksa ang puso ni Lynette, nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Kailangan niyang kumayod para sa kanila ni Benok. May nakuha naman sila sa company pero kaunti lang at ang iba, nagastos niya na sa pagpapalibing at pagpapa-ospital kay Junjun. Ginamit niya yon para mag-apply sa mga factory. Kaso nakatatlong apply na si Lynette, hindi siya matanggap-tanggap. Malas yata talaga siya sa paghahanap ng trabaho. Kaya habang nagpapalipas ng oras, nag-apply muna siya sa laundry shop malapit sa kanila. Ayos na rin dahil dinadaanan ni Goldie paminsan-minsan si Benok. Si Goldie na rin ang pinagbabantay niya sa kanyang anak. Binabayaran niya na lang ng 150 isang araw para hindi na rin ito mangolekta ng mga basura at mga lakal. "Bakit gusto niyo pong magtrabaho sa factory, Nanay Lynette?" Tanong ni Goldie sa kanya. Binigay niya ang baso na may lamang kwek-kwek kay Goldie. Kasi bukod sa mataas ang sahod, may mga benefits kahit papaano. Kapag may emergency, pwedeng magamit yon. Kaso hindi ako matanggap. Baka bopols ako. Inasikaso naman ni Lynette ang anak. Pinunasan niya agad ang bibig nito ng mabahira ng sauce. May mga pagkakataon na tinatanong pa rin ni Benok si Junjun. Kahit paulit-ulit niyang sabihin na hindi na babalik, hindi pa rin ito maintindihan. Umaasa siyang maiintindihan niyo ni Benok kapag medyo lumaki na ito. Bilang ina, nadudurog ang puso ni Lynette para sa kanyang anak. Mabilis na lumipas ang mga taon, kahit papaano natutustusan niya naman ang mga pangangailangan nila. Napapasok niya rin sa school sa Benok. Yun nga lang, nagsimulang manghina ang kanyang katawan dahil sa karamdaman na sa kanya ay tumama. "Nanghihina ka, Nanay Lynette? May sakit ka?" Tanong ni Goldie sa kanya. Napabuntong hininga si Lynette. "Meron akong sakit. May kinalaman sa bituka ko, Goldie. Kaya nanghihina ako ngayon. May kailangan akong treatment para kahit papano umayos ang pakiramdam ko." Lalong kumunot ang noo ni Goldie. "Anong treatment? Di magpagamot ka na." Pinilit na ngumiti ni Lynette upang mabawasan ang pag-aalala ng dalaga. "Mahal, Goldie, at wala akong pera para ron." Tiningnan siyang mabuti ng dalaga. "At kung hindi mo na kayang magtrabaho?" Marahang tumango si Lynette. "Hindi ako makapagtrabaho. Masyado akong mahina ngayon. Hindi ko magawa ang mga bagay na dati kong ginagawa. May mga nagagawa man, pero yung mga dati kong inaplayan, hindi na ako tatanggapin dahil nga mas madalas ang panghihina ko." Kaya pa ni Lynette maglakad at gumalaw kahit papaano. Gayunpaman may mga iniinda siyang sakit sa katawan. Natitiis at nalalabanan pero alam niya pa rin na kulang yon. Umawang ang bibig ni Goldie.
Pero paano si Benok, Nanay Lynette? Ang bata niya pa, 6 years old lang po siya. Naninikip ang dibdib ni Lynette. Maliit pa si Benok. Bata pa rin naman siya pero yon at nanghihina na. Gusto niyang lumaban pero anong gagawin niya kung wala siyang pera? Alam ko, Goldie, gusto ko siyang alagaan pero sa ngayon ang hirap talaga. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Sinasamahan mo palagi si Benok. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Tipid nang ngumiti si Goldie. Oo naman, Nanay Lynette. Alam niyo namang mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Pero wala bang makakatulong sa'yo? Nasaan bang mga magulang mo po? Kahit kaibigan? Wala naman siyang kaibigan masyado. Mayroon man, hindi rin makakatulong sa kanya. Matagal na siyang ulila at masama naman ang ugali ng mga kamag-anak. Minsan nga'y naiisip niya si Dominic kahit man lang sa sustento para kay Benok. Subalit nangako na siya sa sarili na hindi na kailanman hihingi ng tulong kay Dominic at ayaw niya ring makasira sa relasyon nito sa asawa. Naramdaman ni Lynette ang kalungkutan na bumalot sa kanya. Sana ganoon lang kadali pero wala na akong alam na pwedeng takbuhan. Si Junjun lang naman talagang inaasahan namin ni Benok nung nabubuhay pa siya. Kung sa iba naman, may kanya-kanya ding problema. Mahirap humingi ng tulong. Ayoko rin naman na mabigatan ng kahit na sino sa akin. Hindi ka naman po pabigat? Bulalas ni Goldie. Saka naiintindihan din naman po ni Benok. Kung kaya ko lang po talagang tumulong sa inyo. Kung mayaman lang po ako, ipapagamot ko kayo sa magandang ospital hanggang sa gumaling kayo. Ang sinseridad sa boses ni Goldie ay humatak sa puso ni Lynette. Ang sarap mong mahalin, Goldie. Napaka-sweet mo. Ang palaging pagkamusta at pag-alala kay Benok, malaking tulong na para sa akin. Sa sandaling yon, napagtanto ni Lynette na kahit sa gitna ng kanyang mga paghihirap, ang pagmamahal na nararamdaman niya para kina Goldie at Benok ang nagpapatatag sa kanya. Ito ang dahilan niya para lumaban at umasa. At sa ngayon, sapat na yon. Benok, nasan ka na? Anong oras na? Hinanap ni Lynette ang kanyang anak na si Benok. Anong oras na pero hindi pa umuuwi. Nag-aalala na siya sa kanyang anak. Hindi siya sanay na wala ito sa kanyang tabi. Alam niya naman kung nasaan ito. Kasama palagi si Goldie. Nanay! Malakas na tawag ni Benok sa kanya. Napabuntong hininga si Lynette. Anak, saan ka na naman ba pumunta? Anong oras na? Hinawakan agad ni Benok ang kamay niya at inalalayan siya papasok sa loob. Nanood po kami ng ano nga pong tawag doon? Ayun, pageant po. Diyan po sa plaza, Nanay. Ang kaganda nga po nila eh. Pero syempre, mas maganda pa rin po kayo ni Ate Goldie. Kahit mukhang mabaho si Ate Goldie, maganda pa rin siya. Mahinang tumawa si Lynette at nilinisan si Benok. Kahit naman naghihina pa, kaya niya pa namang kumilos kahit papaano. Pinipilit niya dahil gusto niya pa ring alagaan ang kanyang anak hanggat kaya niya. Ikaw talaga, bakit mo tinatawag na mukhang mabaho si Goldie? Hindi dapat ganun, anak, ha? Masama yun. Saka ang bait sa'yo ni Goldie. Saad naman ni Lynette. Humalakhak si Benok. Siyempre, Nay, joke lang po yun. Mahal ko po kaya kayo ni Ate Goldie. Nakakatawa lang po kasi si Ate Goldie kapag inaasar. Napangiti si Lynette. Kaya nakakampante rin siya na kasama nito palagi ang dalaga. Alam niyang hindi pababayaan ni Goldie ang anak niyang si Benok. Anak, na paano to? Tanong ni Lynette nang makita ang sugat sa kamay ni Benok. Umiling naman ang anak niya. Okay lang po yan. Napatama lang po sa bubog. Ginamot na po yan ni Ate Goldie. Pero sabi, takpan daw po para kapag nangalakal po ulit kami sa mga basura, hindi po marurumihan. Tumayo agad si Lynette kahit medyo nahihirapan. Naghanap siya ng pwedeng gawing bandage sa kamay ni Benok. Hindi niya pwedeng pabayaan yon. Ayaw niya namang palaging mangalakal ang kanyang anak pero nagugutom ito. Wala siyang magawang paraan. Nahihiya rin naman siya kay Goldie umasa dahil may iniintindi rin ito sa buhay. Kung nagkakapera man siya sa paglalabada, napupunta rin sa mga gamot ni Lynette. Mas madalas silang maubusan na budget na mag-ina. Salamat po, Nanay. Ang galing po talaga ng nanay ko. Kapag may masakit, lagi ako inaalagaan. Kaya ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Nakangiting sabi ni Benok. Umiling si Lynette at hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Wala kang responsibilidad, anak. Pasensya ka na, hindi kita maalagaan ng maayos.
Sorry kung nahihirapan si nanay ha. Pinunasan ni Benok ang mga luha ni Lynette. Nay, wag ka pong mag-sorry. Okay lang po. Hindi naman po mahirap. Nakakapasok pa rin naman po ako sa school. Tinutulungan din naman po ako ni Ate Goldie. Okay lang po kung sa gamot na pupunta yung pera nyo. Kahit hindi na po ako habang buhay kumain. Basta gumaling lang po kayo. Mas lalong namuo ang mga luha sa mata ni Lynette. Kapag galing kay Benok lahat ng mga salita, punong-puno ng pag-asa at parang magiging okay ang lahat. Kung gaano ka-inosente ang tingin nito sa mga bagay-bagay, ganoon naman kamulat si Lynette sa kalupitan ng mundo, lalo na sa mahirap na katulad nila. At mas lalong magiging mahirap para sa kanila ang lahat sa pagdating ng isa pang problema. Ano raw? Pinapalayas na raw tayo rito, Goldie? Tanong ni Lynette sa dalaga. Namomoroblemang tumango si Goldie. Oo, Nanay Lynette. Hindi naman kasi sa atin tong lupa. Nagbago ng may-ari. Pinapalayas na tayo. Kapag hindi raw tayo umalis dito, mapipilitan daw silang paalisin tayo at puwersahin. Bumaha ang pangamba kay Lynette. Napatingin siya kay Benok. Kahit anong laban, tila mas magiging mahirap ang lahat para sa kanilang mag-ina. Kapag pinalaya sila roon, hindi niya na alam kung saan sila pupulutin. At darating na agad ang mitya ng mga hamon nilang dalawa. Benok! Benok, anak ko! Diyos ko, nasaan ka? Malakas na sigaw ni Lynette. Labis na ang gulo sa lugar nila. Mabaho at marumi na nga sa tambakan ng mga basura, mas lalo pang hindi naging kaaya-aya dahil sa gulo na hatid ng mga gustong mag-demolish ng mga bahay nila. Bumagsak si Lynette nang nasagi siya ng isang lalaki. Aray! Mas lalo siyang napadaing ng tapak-tapakan. Mabuti na lang at itinayo siya ni Emil, ang ama ni Goldie. Diyos kong bata ka! Ang dami mo ng sugat! Hindi ka dapat nakikipaggitgitan sa gulo! Inalalayan siya ni Emil at inupo sa isang bangko. Umiling si Lynette. Mang Emil, si Benok po, hindi ko po makita ang anak ko. Parang awa niyo na po, baka may mangyaring masama kay Benok. Tumango si Emil at saglit siyang pinakalma. Oo, hahanapin ko si Benok. Hinahanap ko rin si Goldie. Basta wag kang aalis dito. Dito ka lang. Baka maipit ka sa gitgitan. Nang makaalis si Emil, panay ang panalangin ni Lynette. Hindi niya kakayanin kapag napahamak si Benok. Ang anak niya na lamang ang mayroon siya. Mawawala ng saysay ang lahat kapag nawala ito sa kanya. Nay! Malakas na tawag nito. Benok! Nagmamadali siyang tumayo, nakipagsiksikan sa mga tao. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang buhat ito ni Goldie. Pero mas lalo siyang nawindang sa sunod na nakita. May malaking truck na naglilipat ng mga basura. Tatabunan ng mga basura ang dalawa. Pinilit niyang makalapit. Alam ni Lynette na hindi niya na maaabutan. Kaya nakahinga siya ng maluwag nang itinulak ni Emil sina Goldie at Benok. Yun nga lang, si Emil ang natabunan ng mga basura. Tatay! Sigaw ni Goldie. Sumugod agad ang dalaga sa ama nito. Naiwang umiiyak si Benok kaya nagmamadaling tumakbo si Lynette papunta sa kanyang anak. Nang makuha na ito, mabilis niyang niyakap ang bata. Nay! Humihikbing bulalas ni Benok. Diyos ko anak, anong masakit? Ayos ka lang? Tanong ni Lynette. Hindi na makapagsalita ng maayos si Benok dahil sa labis na pag-iyak. Napatingin si Lynette sa pamilya ni Goldie. Tumulo ang kanyang mga luha nang makitang itinulak ni Aling Cecil si Goldie. Sinisisi sa nangyari sa asawa nitong si Emil. Sobrang daming naganap ng araw na yon. Natigil saglit ang demolition dahil sa mga nasawi at nasaktan. At kabilang na roon ang ama ni Goldie. Pakiramdam ni Lynette may kasalanan din siya sa sinapit ni Emil. Binili niya rito si Benok. Gayunpaman, niligtas din naman ito ang buhay ni Goldie. Tipikal na gagawin ng isang mabuting ama para sa isang anak. Kaya lang, naaawa siya para kay Goldie. Si Emil lang naman ang nagmamahal dito kahit hindi tunay na anak. Ano na lang ang kakaharapin nito sa mga kamay ni na Cecil at Gemma. Nay, aalis po tayo. Saan po tayo pupunta? Bakit inaayos po natin ang mga gamit natin? May pupuntahan na po ba tayo? Tanong ni Benok sa kanya. Hindi agad nakasagot si Lynette. Masyado nang magulo sa kanila. Walang kasiguraduhan kung may mapupuntahan sila. May sakit pa siya.
Kailangan niya ng maging praktikal at mas mag-isip ng mabuti para sa kinabukasan na rin ni Benok. Hindi pwedeng hanggang doon lang ang maibigay niya sa kanyang anak. Pupunta tayo sa Bicol para may mapuntahan ka ron at mas maging ligtas ang tahanan mo. Hindi na kasi tayo okay rito, Benok. Sobrang gulo. Pero hindi pa naman tayo aalis ngayon. Naghihintay lang tayo ng pera tapos babiyahin na tayo. Paliwanag ni Lynette. Hindi siya sigurado sa mga mangyayari. Subalit nararamdaman niyang hindi niya na kaya. Parang hindi na siya magtatagal. Ayaw niya rin maging pabigat kay Benok. Maling-mali na ang anak niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Kung kasama lang nila si Junjun, mas madali sana ang lahat. Hindi siya mag-aalala dahil alam niyang may mag-aalaga ng maayos kay Benok. Pero wala na ang kanyang asawa. Hindi niya rin naman pwedeng asahan si Goldie. Malaki rin ang problema nito sa pamilya. Nakukuhang tumawa at ngumiti pero alam ni Lynette na sobrang bigat na ng dinadala ng dalaga. Bicol po, Nay? Malapit po ba yon? Tanong ni Benok. Mabibisita po ba natin si Ate Goldie? Umiling si Lynette. Anak, malayo yon. Malayo rito, saka baka doon ka na lang talaga tumira. Doon ako dating nakatira, Benok. Talaga po? Kuryosong tanong nito. Hindi po ba tayo lilipat katulad po ng mga kasama natin dito? Sabi po nila, bibigyan daw po tayo ng bahay ng mga nagpapaalis po sa atin dito, Nanay. Alam na ni Lynette iyon. Bibigyan sila ng lugar para tirahan, pero hindi naman siya sigurado kung matatawag na ba talagang kanila yon. Mahirap kapain ang mga isip ng mayayamang tao. Para kay Lynette, mahirap magtiwala sa pangako ng iba. Kaya nga susugal na siya. Pupuntahan niya si Dominic. Bahala na kung anong mangyari. Kailangan niya lang ng taong mag-aalaga kay Benok hanggang sa kaya na nito. Dahil sa sariling buhay ni Lynette, nahihirapan na siyang umasa. Pakiramdam niya anumang oras, mamamaalam na siya sa mundo. Nanghihinan na si Lynette, halos hindi na maalagaan ng maayos ang kanyang anak. Ilakad niya man sa gobyerno ang kailangan niyang gamutan, lumalala na bago pa makuha ang tulong. Kaya mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Kapag umaatake ang sakit at wala siyang gamot, tila katapusan na agad ng mundo. At wala siyang ibang naiisip kundi si Benok. Ayaw niyang maiwan itong mag-isa, manatiling mahirap sa buhay. Paano na lang kapag nawala na siya? Sinong mag-aalaga sa kanyang anak? Ni ayaw ni Lynette maging pabigat kay Benok at wala siyang ibang maisip na hinga ng tulong kundi si Dominic lamang, ang tunay na ama ni Benok. Hinawakan ni Lynette ang kamay ng bata. Anak, hindi tayo sasama sa kanila. Hihingi na lang tayo ng pera. Delikado kasi rito. Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo at sa kalusugan mo. Gusto ko bumalik ka sa pag-aaral. Maranasang maging bata, maglaro, at magagawa mo yun kung madadala kita sa Bicol. Ngumuso naman si Benok. Iiwan po natin si Ate Goldie. Pinalayas po siya ni Aling Cecil at ni Ate Gemma. Kawawa naman po siya, Nanay. Sana tayo na lang po ang pamilya niya. Tipid na napangiti si Lynette. Napakabait mong bata. Gusto ko rin yan, anak. Kung pwede lang talaga, kaso may sariling laban sa buhay si Goldie. Hindi natin siya pwedeng isama sa mga problema natin, Benok. Kaya sana maintindihan mo yon. Simula ng araw na yon, nagplano na si Lynette sa pag-alis. Sinubukan niya ring hanapin sa social media si Dominic. Doon pa rin naman nakatira ang mga ito at may isa na itong anak sa asawa. Napabuntong hininga si Lynette. Alam niyang magiging gulo pero hangad niyang tanggapin ni Dominic ang bata. Kahit magmakaawa at lumhod pa siya para kay Benok, gagawin niya. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Benok. Kinuha ni Lynette ang kanyang wallet. Ipapasyal kita at kakain tayo sa labas. Nakalimutan mo na ba? Birthday mo, Benok. Nanlaki ang mga mata nito. Ay, oo nga po pala. Happy birthday po sa akin. Mahinang tumawa si Lynette. Happy birthday, Benico. Gusto ni Lynette idaos ang kaarawan ni Benok. Wala silang pera pero may nakuha siyang cash assistance para sa mga gamot. Ipagpapaliban niya muna ang kanyang gamutan kahit nanghihina siya kapag walang iniinom. Para kay Benok muna ang pera dahil baka yun na rin ang maging huli na kasama niya ang kanyang anak. 750 pesos po ang entrance, ma'am. Saad ng cashier sa counter. Napatingin si Lynette sa kanyang wallet.
May pera naman pero masyadong mahal. Bumaling ang paningin niya kay Benok. Nakasilip ito sa glass window. Halata ang pananabik at saya habang tinatanaw ang mga batang naglalaro sa loob. Malaking playground kasi yon sa loob ng mall. Bagong bukas at talagang mahal ang entrance. Kumuha ng pera si Lynette sa wallet. Sige, may magbabantay naman sa loob, di ba? Yung anak ko lang kasi ang ipapasok ko dyan. Babantayan ko na lang mula sa labas. Tumango naman ang cashier. Yes po ma'am, meron naman po. Hindi na lang inisip ni Lynette ang pera. Ang mahalaga, maging masaya at maranasan ni Benok maging bata. Kung may babaunin man siyang mga alaala, yon ay ang kagalakang na ibigay niya kay Benok kahit sa saglit na panahon. Junjun, tingnan mong anak natin. Sobrang saya niya ngayon. Sana nakikita mo to. Mahinang bulong ni Lynette sa hangin. Namimiss niya na ang kanyang yumaong asawa. Kung buhay lang ito, baka magkatulong sila sa pag-aalaga kay Benok. Hindi siya mag-aalala para sa kanyang anak dahil siguradong aalagaan naman ito ni Junjun. Kahit hindi tunay na anak, kailanman hindi niya naramdamang itinuring na iba ni Junjun sa Benok. Nay, ang saya po rin sa loob. Ang daming bola, malaki ang slides. Grabe po talaga, sobrang saya. Nakangiting kwento ni Benok habang kumakain sila. Napangiti si Lynette. Mabuti naman at nag-enjoy ka, alam kong napagod ka. Kumain ka pa anak. Napatingin sa kanya si Benok. Inasan po ang pagkain mo nanay? Umiling si Lynette. Hindi pa naman ako gutom anak. Isa pa hindi pwede sa akin yan, sa bahay na lang ako kakain. Makita lang ni Lynette na masaya si Benok, parang magiging okay na agad ang lahat. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Kahit bunga ito ng pagtataksil, kay Benok na lang talaga umiikot ang mundo ni Lynette. Inilabas niya ang isang regalo para sa kanyang anak. Benok, ito ang regalo ko para sa'yo. Nanlaki naman ang mga mata ng bata. Wow! Talaga po? Puno ng pananabik na binuksan ni Benok ang regalo. Mas lalong napangiti si Lynette nang makita ang saya sa mga mata ng kanyang anak. Matagal niya nang alam na gusto yon ni Benok. Palaging naririnig na inuungot kay Goldie. Ang anak niya rin kasi ang klase ng bata na mabilis makiramdam. Alam agad nito kapag may problema siya. Kapag alam ni Benok na hindi kaya ang gusto nito, hindi na pinipilit pa. Sa parteng yon, sobrang proud si Lynette. Nagabayan nila ni Junjun ng maayos si Benok. Ito po yung kulay blue na gusto kong relo, nanay. Nakangiting sabi ni Benok kahit naluluha. Mahal po ito, hindi ba? Sa akin po ba talaga to, nanay? Maraming salamat po. Sobrang nagustuhan ko po. Isinuot ni Lynette ang relo kay Benok. Binili ko yan para sa'yo dahil alam kong gustong gusto mo. At bukod dyan, gusto kong malaman mong halaga ng oras, anak. Sana palagi mong pahahalagahan ang bawat oras na magkasama tayo, Benok. Pati yung mga oras mo sa buhay, pahalagahan mo at gamitin mo sa mga bagay na gusto at kailangan mong gawin. Ang tanging hiling ko lang naman sa'yo, maging masaya ka. Mga alaala yon na itinago ni Lynette para sa sarili. Kapag iniwan niya na ito kay Dominic, maaaring hindi niya ito makita o baka hanggang tanaw na lamang siya. Ipapakiusap niya na lang si Benok na alagaan dahil hindi niya nakaya. Bukod doon, may asawa at pamilya na si Dominic. Ayaw niyang makita siya ng asawa nito at magulo na naman ang relasyon ng dalawa ng dahil sa kanya. Hindi niya man alam at sinasadya, may kasalanan pa rin siya sa mga nangyari noon. Pumatol pa rin siya kay Dominic. Kinagabihan, umuwi na rin naman silang mag-ina. Nakatulog agad si Benok sa sobrang pagod. Kontento na si Lynette doon. Yun nga lang, sa lahat ng kagalakang na ibigay niya sa anak, kapalit naman ang sakit na matagal niya nang tinitiis. Lukot na lukot ng mukha ni Lynette. Sobrang sakit para sa kanya iyon. Kailangan ng operasyon pero hindi niya kaya. Si Benok lang ang mayroon siya. Walang ibang tumulong sa kanya. Wala rin naman silang pera para roon. Gustuhin man ni Lynette na lumaban sa buhay, nahihirapan talaga siya. Tumayo si Lynette at umalis sa tabi ni Benok. Habol niya ang kanyang hininga. Iniinda ang sakit na nararamdaman sa tiyan. Kinagat niya ang damit na hawak. Hindi gusto ni Lynette na marinig ng anak niya ang lahat ng pagdaing na magmumula sa kanya. Ayaw niyang bawiin agad ang sayang nararamdaman nito. Lilipas din to. Garal-galang boses na sabi ni Lynette sa sarili. Diyos ko, tulungan niyo po ako.
Mga 2 oras din yung iniinda ni Lynette hanggang sa nakatulugan niya na. Hindi naman iisang beses nangyayari ang ganoon. May mga pagkakataon pa nga na nakikita ni Benok at wala siyang magawa kapag tahimik na umiiyak ang anak niya. Hindi alam kung papaano siya tutulungan. Sa mga lumipas na araw, nakuha na nga ni Lynette ang perang inaasahan niya mula kay Alice, ang may-ari ng lupa. Sa halip na tumira sa pabahay ng mga ito, humingi na lamang siya ng pera. Iniisip niya rin kasi si Benok. May tirahan nga pero hindi pa rin niya kayang silang dalawa lang. Bata pa ang kanyang anak at kailangan nito ng alaga at mas magandang buhay. Mag-iingat ka, Benok. Huwag mo masyadong pahihirapan ang nanay mo doon. Mahaba yata ang biyahe nyo. Bili ni Goldie kay Benok. Tumango naman ang anak ni Lynette. Oo naman, Ate Goldie. Kapag malaki na po ako, hahanapin po kita at pakakasalan. Ako nang magiging asawa at pamilya mo, hindi ka naiiyak. Kahit hindi ka sobrang ganda, Ate Goldie, mahal na mahal kita. Kinutongan naman agad ni Goldie ang bata. Sira ulo, ang laki ng problema mo sa kagandahan ko, no? Baliw ka ba? Bata-bata mo pa eh. Saka kapag matanda ka na, gurang na ako noon. Hindi tayo bagay. Hindi ako pumapatol sa bata. Bahagyang tumawa si Lynette. Pagpasensyahan mo na, Goldie. Nalulungkot kasi tong anak ko kapag nakikita kang malungkot. Sana ngayong aalis na kami. Maging okay ka lang dito. Tumango naman si Goldie. Oo naman po. Huwag niyo po akong alalahanin. Mukha lang po akong mahina pero kayang-kaya ko po ang sarili ko. Hinaplos ni Lynette ang mukha ni Goldie. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo, Goldie. Gusto kong malaman mo na para sa akin, tinuturing na rin kita na parang anak ko. Ingatan mong sarili mo ha. Palagi kitang isasama sa mga panalangin ko. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Goldie. Salamat po, Nanay Lynette. Pangako po kapag medyo ayos ng buhay ko, bibisita po ako sa inyo. Mamimiss ko po kayo ni Benok. Muli pa silang nagyakapan ulit bago sumakay ng bus. Naawa siya kay Goldie pero katulad nito, may sarili rin silang problemang mag-ina. Gayunpaman, hangad ni Lynette na kung saan man sila dadalhin ng tadhana, maging maayos pa rin pagdating sa dulo. Nay, ang tagal po ng biyahe, naantok na po ako. Saad ni Benok sa kanya. Pinaunan niya ito sa hita niya. Sige lang anak, pwede kang matulog. Tumulog naman agad si Benok. Inayos niya ang jacket nitong suot. Habang nasa gitna ng tahimik na biyahe, kausap niya naman sa chat si Dominic. Pumayag itong makipagkita. Noon pa man, inaasahan na nito na tumawag siya para humingi ng tulong. Pinigilan lang ni Lynette ang sarili dahil ayaw niya itong masira sa tunay na pamilya. At may Junjun na rin namang nagmahal at nag-alaga sa kanila ni Benok noon. Anak, gising na, nandito na tayo. Bangon ka na. Marahang ginising ni Lynette ang bata. Kahit inaantok pa, sinika pa rin itong humawak sa kamay niya at magpatianod. Nasa terminal pa lang sila, nakita niya na agad si Dominic sa tabi ng sasakyan nito. Lynette! Marahang sambit ni Dominic. Pinanatili niya lang na maging seryoso. Saan tayo pwedeng mag-usap? Baka may makakita sa atin dito at makarating pa sa asawa mo. Ayoko nang guluhin kayo pero kailangan ko lang para kay Benico. Napatingin si Dominic kay Benok. Siya ba ang anak nating dalawa? Nagtago sa likod niya si Benok nang akmang lalapit si Dominic. Hindi niya naman masisisi ang kanyang anak. Hindi nito kilalang lalaki. Namulat itong si Junjun ng ama. Hindi niya na rin naman binalak na ipakilala pa dahil ayaw niyang maisip pa nito ang pagiging anak sa labas at bunga ng pagtataksil. Kaso, maraming nangyari. At kahit alam ni Lynette na may bibigla si Benok, kailangan pa ring piliin ang mas makakabuti. Napalunok si Dominic. Halina kayo. Sumakay na kayo sa sasakyan ko. Kumain na muna tayo. Alam kong gutom at pagod na kayo sa biyahe. Tahimik silang sumakay ni Benok. Habang nasa biyahe, pareho lang silang tahimik. Iniiwasan niya rin na mapatingin kay Dominic. Maya-maya ay hindi na rin nakatiis ang kanyang anak. Nay, bakit po tinatawag niya akong anak? Hindi ko naman po siya tatay, di ba? Si Tatay Junjun po ang tatay ko. Inosenteng sambit ni Benok. Hinawakan ni Lynette ang kamay ng bata. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo lahat ha. Pero itong si Dominic, siya ang tunay mong ama. Hindi man si Junjun ang tunay mong tatay, ayos lang yon kasi mahal na mahal ka niya. Walang makakapalit sa pag-aalaga at pagmamahal na binigay sa atin ng tatay mo. Sino si Junjun?
Hindi na napigilang tanong ni Dominic. Suminghap si Lynette bago sumagot. Asawa ko. Nag-asawa ka? Patuloy pa nito. Hindi na siya sumagot. Ayaw niya nang pahabain iyon. Baka akalain ni Dominic gusto niya pa ng relasyon dito. Nais niya lang talaga ng magandang buhay para kay Benok at hindi maging kabit na naman ito. Dinala sila ni Dominic sa isang restaurant. Hinayaan na lang din muna ni Lynette ang oras na yon para sa mag-ama. Panay ang tanong nito kay Benok habang ang anak naman nila nahihiya at hindi alam ang isasagot. Bata pa rin naman kasi ito kaya mahirap paliwanagan sa katotohanan. Pagkatapos kumain, may playground din naman, kaya hinayaan na muna nila na makapaglaro si Benok. Kapag mga ganoong pagkakataon, hinahayaan niya lamang ang kanyang anak. Pakiramdam ni Lynette, masyado pa itong bata para intindihin siya at masaktan sa kanyang mga pinagdaraanan. Ano bang balak mo? Gusto mo bigyan ko kayo ng bahay na matitirhan? Pwede kayo ron sa dati nating apartment, tapos bibisita na lang ako sa inyo. Saad ni Dominic. Umiling si Lynette. Si Benok lang ang iintindihin mo, siya lang. Hindi ako kasama. Ako nang bahala sa sarili ko. Ang mahalaga lang sa akin mabigyan mo ng tirahan at magandang buhay si Benok. Ayokong maging kabit mo at magkaroon na naman ng connection sa'yo. Sigurado rin na magagalit ang asawa mo. Alam ko na alam ni Nika na may anak tayo at baka nga magalit pa siya kapag nakita niya si Benok. Paano pa ako? Ayokong tumanggap ng tulong sa'yo hanggat kaya ko dahil ayaw ko nang maging magulo. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Dominic. Pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Bago ka umalis noon, sinabihan kita pero hindi mo naman ginawa. Napailing si Lynette. Dahil ayoko. Naging kabit na nga ako. Naging dahilan na nga ako ng lamat sa relasyon ninyo ni Nika. Kahit hindi ko naman sinasadya. Kung pwede nga lang na huwag nang mag-ugnay pa sa'yo. Kaso wala na akong ibang makitang solusyon kung saan magandang iwan ang anak ko. Para kay Benok, bababaan ko ang pride ko. Kailangan ko ng tulong, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Tiningnan siyang mabuti ni Dominic. Bakit ginagawa mo to? Sa ilang taong hindi ka nagsabi sa akin. Bakit ngayon lang? May sakit ako. May bukol ako sa bituka. Mahinang pag-amin ni Lynette. Tutulungan kitang magpagamot. Maagap naman na sabi ni Dominic. Bumaha agad ang inis ni Lynette. Para ano? Para magalit na naman ang asawa mo? Ayoko na, Dominic. Ano ko na lang ang iintindihin mo. Ang poprotektahan mo mula sa malupit na mundong ito at mula sa galit ng asawa mo. Kaya ko ang sarili ko. Desperado ako mabuhay para kay Benok pero ayoko nang makasira pa ng pamilya. At huwag mo akong matingnan ng ganyan na para bang may nararamdaman ka pa sa akin. Mahiya ka nga. May asawa at anak ka na. Napabuntong hininga si Dominic. Halatang sumusuko na sa usapan. Sige, ako nang bahala kay Benok. Ipapaliwanag ko na rin sa asawa ko. Alam niya naman ang tungkol sa kanya pero batid niya rin na wala na tayong komunikasyon. Pero dahil nandyan at binibilin mo ng anak natin, asahan mong hindi ko pababayaan si Benok. Ako nang bahala sa asawa ko pero ikaw, kapag iniwan mo na sa akin ang bata, saan ka pupunta? May mapupuntahan ka ba? Alam kong ulila ka at walang mga kamag-anak dito. Pinutol agad ni Lynette ang sinasabi nito. Ako nang bahala sa sarili ko. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, Dominic. Hindi na ako yung batang nauuto mo dati dahil nag-iisa at walang masandalan. Hindi na nakapagsalita pa si Dominic. Wala na naman talaga siyang natitirang pagmamahal para dito. Iniisip niya pa nga kung pagmamahal pa ba talaga yon o talagang dumedepende lang siya. Dahil ito ang taong pwede niyang makapitan noong walang-wala siya. Bago matapos ang araw na yon, ipinaliwanag niya kay Benok ang lahat. Hirap na hirap itong iproseso pero naniniwala siyang maiintindihan agad nito. Yun nga lang, hindi niya rin naman maiwasang masaktan ang damdamin ni Benok. Nay, opo, naiintindihan ko po. Pero bakit kailangan niyo po kong iwan sa kanya? Hindi niyo na po ba ako mahal, nanay? Umiiyak na tanong nito. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung anong tamang paliwanag pa ang gagawin. Isa lang din naman ang tutumbukin. Ayaw mawalay sa kanya ni Benok. Ganoon din naman siya pero wala na siyang magagawa pa. Nanay, huwag niyo po kong iwan. Pakiusap ni Benok habang hinihila ang laylayan ng kanyang damit. Naramdaman ni Lynette ang sariling luha na nagbabantang tumulo. Ilang libong beses niya nang ininsayo ang sandaling yon sa kanyang isipan, ngunit walang kahit anong paghahanda ang makakatanggal sa sakit
na nararamdaman niya. "Benok, anak, kailangan mong makinig sa akin," sabi ni Lynette, pinipilit na maging matatag ang boses. "Kailangan mong sumama sa totoo mong ama. Ito ang pinakamabuti para sa'yo." "Hindi po, ayoko po." Marahas nitong ipinilig ang ulo. "Ikaw po ang pamilya ko, nanay. Ayoko po sa kanya. Gusto ko po sa'yo." Nadurog ang puso ni Lynette sa sinasabi nito. Parang madilim na ulap ang realidad sa kanilang mag-ina. Nilalamon siya ng karamdaman niya at wala na siyang lakas na lumaban pa. "Benok, makinig ka. Alam mo namang may sakit ako, di ba? Gusto kong maging ligtas ka at masaya. Si Dominic ang mag-aalaga sa'yo. Mamahalin ka rin niya, anak." Tumaas ang boses ni Benok. "Huwag mo nga po akong iwan, nanay." Isang hikbi ang umalpas sa lalamunan ni Lynette. Nakaramdam siya ng galit, sakit at frustration. Nasasaktan ang anak niya pero wala siyang magawa. "Benok!" Bulalas ni Lynette. "Tigilan mo na ako, ha? Makinig ka sa akin. Hindi na kita kayang alagaan gaya ng dati. Ano bang hindi mo maintindihan doon?" Natahimik si Benok sa pag-iyak. Pinigil nito ang luha pati ang paghinga. Naawa siya sa anak pero anong magagawa niya gayong hinang-hina na siya? "Nanay, huwag ka pong magalit sa akin, ha. Hindi na po ako sisigaw. Sorry po." Bulong ni Benok at nanginginig ang boses. "Oo," sigaw ni Lynette. "Galit ako sa'yo. Nagagalit ako sa'yo dahil ang tigas palagi ng ulo mo. Bakit ba hindi ka makaintindi? Bakit hindi ka makinig?" Napapikit si Lynette. Parang hinihiwa ng paulit-ulit ang puso niya. Halos nasa tono na ni Benok ang pagmamakaawa. Sobrang higpit ng hawak nito sa kanyang damit. Huminga ng malalim si Lynette bago tumingin kay Dominic. "Kunin mo na si Benok." Mahigpit na yumakap sa kanyang anak. "Nay, wag po. Ayoko pong sumama. Nay, gusto ko po sa inyo." Walang nagawa si Benok nang isakay ni Dominic sa kotse. Nakatayo lang siya roon, pinipigilang humagulgol. Makakabuti yun para kay Benok, kaya kailangan niyang maging matatag. Nang makaalis ang sasakyan, doon niya na pinakawalan ang mga hikbi. Pagkatapos mawala ni Benok sa kanyang piling, hindi na alam ni Lynette ang susunod na gagawin. Parang nawala ng saysay lahat, pero ngayong alam niyang hindi na maghihirap si Benok, mas panatag pa rin siya kahit papaano. Sa mga sumunod na araw, ginamit na lang ni Lynette ang natitirang pera sa paghahanap ng matutuluyan. May nakita siyang bed space pero hindi niya alam kung tatagal siya roon. May trabaho naman siya, tendera nga lang sa isang damitan. Kaya lang alam niyang anumang oras, mahahalata ng mga ito na may iniinda siyang karamdaman. "May anak ka? Seryoso ka ba? Nasaan na?" Tanong ng kasamahan niyang tindera. Napabuntong hininga si Lynette. "Nasa tatay na, binigay ko. Hindi ko na rin kasi talaga kayang alagaan." Gayunpaman, kahit hinayaan na ni Lynette si Benok sa poder ni Dominic, hindi niya pa rin kayang hindi kumustahin ito. Kaya natagpuan niya na lamang ang sarili na nasa tapat ng bahay ni Dominic. Umaasang kahit masilip man lang ang kanyang anak. Subalit, hindi niya inaasahan kung ano ang madadatnan. "Ikaw na bata ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Tinulak mo ba? Tingnan mo, nagkaroon ng sugat ang anak ko!" Sigaw ni Nika kay Benok at malakas na pinalo sa likod. Tumulo naman ang mga luha ni Benok. Halatang takot na takot at napaubo pa dahil sa malakas na hampas. "Hindi naman po, Tita Nika. Gusto ko lang naman po makipaglaro sa kapatid ko." "Kapatid?" Mas lalong nagalit si Nika. "Wala kang kapatid dito. Anak ka sa labas ni Dominic. Anak ka ng makating nanay mo. Mga wala kayong kwenta." Maling-mali na iniwan niya si Benok kay Dominic. Maaring bigyan ito ng magandang kinabukasan pero hindi makakaligtas sa masasakit na mga salita ni Nika. Bata pa ito at hindi pa naiintindihan ng lahat. Kinalampag agad ni Lynette ang mga bakal na harang sa bahay ng mga ito. "Benok!" Napatingin agad sa kanya si Nika. Aba, anong ginagawa mo ritong kabit ka? Sa wakas, nakita rin kita. Magtutuos tayo ngayon." Nakaramdam si Lynette ng takot sa legal na asawa ni Dominic pero wala na siyang pakialam. Ayos lang sa kanyang sirain ang pagkatao. Wag lang ang anak niyang walang kamuwang-muwang sa lahat. "Anong nangyayari dito?" Biglang lumabas ng bahay si Dominic at napatingin sa kanya. "Lynette?" "Sinasabi ko na nga ba, may connection pa kayo ng haliparot na to.
Papunta na sa gate si Nika, galit na galit sa kanya. Pigilan man ni Dominic, wala rin itong nagawa. Nang buksan ni Nika ang gate, isang malakas na sampal ang kanyang natanggap. Hinayaan ni Lynette iyon. Tinanggap niya dahil alam niyang may kasalanan siya rito. Pero hindi naman din siya papayag na hindi maiganti ang kanyang anak. Bunga man ng kataksilan si Benok, kayamanan niya naman ang bata. Hindi siya makapapayag na may manakit dito kahit na asawa pa ni Dominic. Malakas na sinampal ni Lynette si Nika. Gulat na gulat naman ito. Anong karapatan mong sampalin ako? Ang kapal ng mukha mong kabit ka? Bumaha ang galit sa mukha ni Lynette. Oo, maaaring may karapatan kang saktan ako dahil nasira ko ang pagsasama niyo ni Dominic nang hindi ko sinasadya. Pero wala kang karapatan para saktan ng ganun ang anak ko. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay ng mga ito. Wala nang pakialam si Lynette. Kukunin niya si Benok. Bahala na kung anong mangyari. Basta mailayo niya lang ang bata sa malupit na asawa ni Dominic. Lynette, sorry. Saad ni Dominic na sumunod pala sa kanya. Malakas niya rin itong sinampal. Mula noon hanggang ngayon, wala ka pa rin kwentang lalaki. Hinila agad ni Lynette ang kamay ni Benok. Sobrang higpit ng hawak niya sa kamay ng kanyang anak. Nang makaalis at makalayo, dahan-dahang bumagal ang paglalakad nilang mag-ina. Maya-maya'y naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Benok. Huwag niyo na po ulit akong iiwan doon, nanay, ha? Mahal na mahal po kita. Ikaw lang po ang pamilya ko. Garal-galang boses na sabi nito. Tuluyan na siyang humagulgol sa harap ni Benok. Sorry anak. Sorry talaga. Sorry kung iniwan ka ni nanay. Habol ni Lynette ang kanyang hininga. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig. Kanina pang masama ang pakiramdam niya, kaya nang bumagsak siya sa kalsada, inasahan niya na agad iyon. Nay! Nanay! Rinig niyang sigaw ni Benok bago mawala ng malay. Nagising na lang si Lynette, mukha ni Goldie ang bumungad sa kanya. Nasa ospital siya, medyo maayos ang pakiramdam, pero hinang-hina na. Diyos ko, Nanay Lynette, salamat at gising ka na. Naluluhang sabi ni Goldie. Goldie? Nagtatakang tanong ni Lynette. Hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Nasa ospital ka, Nanay Lynette. Nakita ko kayo sa daan ni Benok. Nasa mansyon na si Benok pero nag-aalala na siya sa'yo. Hindi ba't nangako ako sa inyo? Sabi ko, hahanapin ko kayong dalawa. Sorry kung nahuli ako ng dating, ha? Tiningnan niyang mabuti si Goldie. Ang ganda-ganda mo. Mukha kang mayaman. Tumango naman agad ang dalaga. Nanay, nakita ko ang totoo kong mama, si Mama Alice. Siya palang mama ko. Ako ang nawawalan niyang anak. Masaya si Lynette para kay Goldie. Mukhang mahal na mahal ito ng tunay na ina. Nakamit na rin nito sa wakas ang pamilya na matagal nitong hinahangad. Samantalang siya, walang ganoong aasahan. Tanging si Benok lang ang dahilan para lumaban siya. Ginagap niya ang kamay ni Goldie. Si Benok, wag mo siyang pababayaan, ha? Umiling naman si Goldie. Nanay, wag mong sabihin yan. Makakasama mo pa si Benok. Laban pa, ha? Alam kong mahirap pero para sa anak mo, kaunting tiis pa. Mayaman na ako, Nanay Lynette. Ipapagamot kita sa magagaling na doktor. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Mananalig din tayo sa Diyos, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Tumulo ang mga luha ni Lynette. Sukong-suko na talaga siya sa sakit, pero gusto niya pa rin talagang mabuhay ng matagal. Lahat ng gusto niya, may bahid ni Benok. Bata pa ang kanyang anak at masyado pang maaga para mawala ng ina. Salamat, Goldie. Salamat at hinanap mo kami. Salamat talaga. Umiiyak niyang sambit dito. Mahigpit siyang niyakap ni Goldie. Hindi na nga pinatagal pa, sinimula na ang operasyon kay Lynette. Kabado siya pero ang tanging nagpapalakas sa kanya, ang Diyos at ang anak niyang si Benok. Hindi siya nag-isip ng mga negatibong bagay at sa awa ng may kapal, kahit hindi agad katulad ng dati, unti-unti pa rin siyang nakarecover. Uuwi na tayo, Nanay Lynette. Makikita mo na si Benok. Nakangiting saad ni Goldie habang nasa sasakyan sila. Miss na miss ka na ng anak mo, Lynette. Saad ni EJ, ang fiancé ni Goldie. Magkakalapit lang naman talaga halos ang mga edad nila. Mas matanda lang din siya ng kaunti. Talagang nasanay na lang siyang tawagin ni Goldie na nanay.
Masaya siyang makahanap si Goldie ng mabuting lalaki. Busilak ang puso ng dalaga kaya nararapat lang dito ang katulad ni EJ. Pagkarating sa bahay na bigay ni Goldie para sa kanilang mag-ina, labis na agad ang pagkamangha niya. Nasa subdivision niyon, magandang tingnan at malaki. Mas lalo rin siyang namangha nang makapasok sa loob. Wala pa si Benok, Nanay Lynette. Inenroll ko kasi siya sa school habang nagpapagaling ka. Bale, ang kasama niya rito isang katulong galing sa mansyon at madalas din kaming bumisita ni Mama dito. Minsan dito na rin ako natutulog. Nakangiting sabi ni Goldie. Maya-maya, may humintong sasakyan sa labas. Napatingin si Lynette sa pintuan. Labas pa lang, naririnig niya na si Benok. Naluluhang napangiti si Lynette nang matanaw ang kanyang anak. Sobrang presko ng itsura, plantsadong school uniform at magaganda ang mga dalang gamit. Halatang alagang-alaga sa poder ni Goldie. Nanlaki naman ang mga mata ni Benok nang makita siya. Nay! Tumakbo agad si Benok at marahan siyang niyakap. Nay, magaling ka na? Magaling ka na raw po, di ba? Hindi na ako magiging pasaway Basta magaling ka na dapat. Ayoko na pong malayo tayo. Pinunasan ni Lynette ang mga luha. Hindi na anak. Lumaban ako para sa'yo. Mahal na mahal kita, Benok. Pipilitin kong samahan ka hanggang pagtanda. Hindi na kita iiwan. Muli silang nagyakap mag-ina. Mas lalo siyang naluha. May pag-iingat ang bawat hawak ni Benok sa kanya. Sa murang edad nito, para bang alam na kung papaano mag-adjust para sa kanya. Mas lalo lang niyang minamahal ang anak niya. At ang buhay na binigay ng Diyos kay Lynette, gagamitin niya para maging mabuting ina kay Benok. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maikli lang ang buhay, kaya pahalagahan natin ang bawat oras na kasama ang mga taong mahal natin. Para rin ang kwentong ito ni Lynette sa mga taong kahit nagkamali, pinipilit pa rin bumangon at itama ang mga nagawang mali sa buhay. At tandaan din natin na ang pagiging ina hindi lang natatapos sa pagbibigay natin ng buhay sa anak natin. Walang katapusan ang pagiging ina, kaya hanggat kaya, ibigay natin ang pag-ibig at pagmamahal na dapat ay para sa kanila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.